Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Walang eksaktong taon, Dumalag Capiz. Minsan ang panlabas na anyo, ang ginagawang batayan ng mga tao para husgahan ang kapwa. Kung hindi kagandahan ang iyong itsura, maging ang pananamit, hindi rin maganda ang turing sayo ng mga tao. Ito ang katotohanan ng malupit na mundo na ginagalawan ni Limuel. Lumaki sa pangalaga ng tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Puldo. Itinakwil ng mga magulang dahil sa kakaibang itsura. Puno ng buhok ang kanang bahagi ng muka. Bata pa lamang tampula na ng panunukso at pang-aalipusta si Limuel. Ngunit ni minsan, hindi nito alintana ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Maging sa paaralan hindi maiwasang asarin at pagkatuwaan ng kapwa mag-aaral dahil sa kakaibang anyo. Gayunpaman patuloy na umangat sa karamihan si Limuel. Ginamit nitong inspirasyon ang hindi magandang trato sa kanya ng karamihan. Nagtapos ng sekundarya si Limuel na may pinakamataas na karangalan. Nagsikap itong makapagkolehiyo sa tulong ng tiyuhin. Nagawang makapagtapos. Nagkaroon ng magandang trabaho sa syudad. Ngunit dahil sa hindi kanais-nais na anyo, tampulan nito ng pang-aalipusta at pangmamaliit ng karamihan. Lalo na nang makilala nito ang isang dalagang nagngangalang Cheska. Unang araw ni Limuel sa trabaho, kasabayan nito ang dalaga. Nabighani si Limuel sa kagandahan nito. Ngunit alam niya na hindi siya uubra sa dalaga. Nasa kalagitnaan sila ng mga gawain sa trabaho nang lapitan nito ng dalaga. Nataranta ang binata dahil hindi niya inasahang makikipag-usap sa kanya ang babaeng nagustuhan. Limuel ang pangalan mo, di ba? Wika ng dalaga. Halos mabitawan ni Limuel ang hawak na papel. Pautal-utal na nagsalita. Oo, tama. Ako nga si Limuel. Paano mo nalaman? Tugon ng binata. Natawa ang dalaga. Mahinang hinampas sa balikat ang binata. Nakakatawa ka pala. Huwag kang kabahan. Ako lang to sa kaya, no? Nakasulat sa uniforme mo yung pangalan mo. Nga pala ako si Cheska. Pwede mo ba akong tulungan? Ipapadala to sa opisina ni boss. Ikinagagala kitang makilala. Sige, tutulungan na kita. Tapos naman na ako sa ginagawa ko eh. Ang bait mo pala. Salamat ha. Walang anuman. Yun naman ang dapat gawin, di ba? Kailangan nating magtulungan sa trabaho. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero teka, tapos na ang trabaho mo? Oo, tapos na. Magtatanghalian na nga sana ako eh. Kaso nakita kita, bilisan mo na. Sabay na tayong kumain. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan ng dalawa. Marami ang nagtataka kay Cheska. Napakaganda nito. Ngunit mas pinili na makisalamuha kay Limuel. Madalas sabay umuwi ang dalawa dahil iisa lamang ang daanan ng mga ito. Minsan isang hapon habang pauwi, napansin ni Limuel, pinagtitinginan sila ng ilang katrabaho. Natatawa ang mga ito habang nakatingin sa kanila ni Cheska. Anong problema, Limuel? Wala naman, Cheska. Pinagtitinginan kasi tayo ng mga kasama natin eh. Hayaan mo sila. Walang magagawa ang mga yan. Lahat na lang pinupo na. Halika na nga, umuwi na nga tayo. Cheska, hindi ka ba nahihiya? Ha? Bakit naman ako mahihiya? Kasi nakipagkaibigan ka sa isang kagaya ko eh. Oh, anong masama dun? Mabait kang tao. Wala naman akong nakikitang masama sa pakikipagkaibigan sa'yo ah.
Kasi kakaiba yung itsura ko sa lahat. Halimaw yung tingin sa akin ng mga tao. Mas halimaw kaya sila? Panlabas na anyo yung pinagbabatayan nila para manghusga. Hindi nila nakikita ang kabutihan ng kalooban mo. Wag mo na nga silang pansinin ng mabuti pa. Dumaan ka na lang sa bahay nang maipakilala kita kay Lolo Gaspar. Naku, nakakahiya naman. Baka ako anong sabihin sa akin ng mga nakatira sa inyo eh. Wag na lang kaya. Uy, mabait si Lolo, wala kang dapat alalahanin. Si Lolo lang naman ang nasa bahay ngayon eh, tara. Walang nagawa ang binata kung hindi sumama sa dalaga. Hindi rin naman kalayuan ang tirahan nito mula sa bahay ni Cheska. Pagkarating, sinalubong sila ng isang matanda. Magandang hapon po, Lolo. Kumusta po? Marami po bang pasyente ngayon? Tanong ng dalaga habang inaabot ang kamay ng matanda. Kawaan ka ng Diyos. Maayos naman. Hindi naman ganong karami ang nagpagamot ngayon. Kaya nakapagwalis ako sa bakuran. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? At saka sino yung kasama mo? Ay, si Limuel po. Kasamaan ko sa trabaho. Limuel? Siya si Lolo Gaspar. Pagpapakilala ng dalaga. Kilala ng binata ang matanda dahil bantog itong manggagamot sa kanilang lugar. Kilala ko siya, Cheska. Hindi ko inaasahan ha. Apo ka ng pinakamagaling na manggagamot sa bayan natin. Ikinagagala ko po kayong makarap ng personal, Manong Gaspar. Gayon din ako. Teka, parang namumukaan nga kita. Hindi ba ikaw yung pamangkin ni Puldo? Yung magsasaka sa kabilang baryo? Tama po kayo, Mang Gaspar. Tsuhin ko nga po yung taong sinasabi nyo. Mabait na tao si Puldo. Mabuti naman, nagkasama kayo sa trabaho nitong apo ko. Pasensya ka na. Medyo lampa kasi kukumilos yan. Kaya madalas nanghihingi ng tulong sa iba. Wala naman pong problema sa akin, Manong. Basta nangangailangan ng tulong, tutulungan ko. Pero mag-iingat ka pa rin. May mga taong mapagsamantala. Hanggat kailangan nila ng tulong mo, mabango ka sa kanila. Pero kapag wala silang kailangan, hindi ka nila nakikita. Pero may mga tao din na abuso. Puro kailangan lang ang gusto. Ganun po talaga, Manong. Hayaan mo na lang sila. Mas mabuti na po yung nakakatulong kahit baliktarin ka pa ng mga tao. O siya, halik kayo sa loob ng bahay. May hinanda ako merienda. Pumasok ang tatlo sa tahanan. Nagmeryenda. Habang kumakain tuloy ang usapan ng tatlo, doon lalong nakilala ni Cheska si Limuel. Napagtanto na mabuting tao ang binata. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyang nagdilim. Hindi na namalayan ni Limuel ang oras. Nako, madilim na pala. Baka nag-aalala si Tio Puldo sa akin ah. Cheska, una na ako ah. Kita na lang tayo bukas. O sige Limuel, pasensya ka na ah. Hindi ko rin namalayan yung oras eh. Pag-uusap ng dalawa. Tumuloy na si Limuel. Naiwan ang dalaga sa bakuran. Pinagbasdan nito ang binata habang naglalakad palayo. Nagulat si Cheska nang biglang magsalita si Mang Gaspar sa likod nito. Mabait na bata ang kaibigan mo, Cheska. Kaso nga lang batay sa pisikal na anyo, hindi may pagkakailang tampulan ng panunukso at masakit na salita. Totoo po ang sinabi niyo, Lolo. Pero hanga po ko sa pasensya ni Limuel. Hindi niya pinapatulan yung mga katrabaho namin. Salip pa nga po palagi siyang tumutulong eh. Sa oras na kailangan siya na makasama namin. Yan ang totoong kaibigan. Kaso bandang huli, siya din ang kawawa. Kaya pakiusap lang, Cheska. Wag na wag mong sasaktan ng damdamin niyan. Bihira ang taong kagaya niya. Wag po kayo mag-alala, Lolo. Hindi ko po sasaktan si Limuel, ang totoo nga po niyan. Siya nga lang po ang lumapit sa akin na walang ibang motibo.
Nararamdaman ko po yung kabutihan niya at likas sa kanya ang pagiging matulungin. Sandaling panahon mo pa lang siyang nakikilala. Huwag ka munang magpapakasiguro dahil hindi natin alam ang magiging takbo ng kaganapan. Pag-uusap ng dalawa. Samantala patuloy na naglalakad si Lemuel nang harangin ito ng dalawang lalaki. Uy, nandito na pala si Pangit. Balita ko, nagkakamabutihan na kayo ng babaeng nililigawan ko. Anong pakiramdam na makasama si Cheska araw-araw? Wika ni Bong. Pasensya ka na pero hindi kita kilala. May problema ba? Ikaw ang problema ko. Ano bang nakita sa'yo ni Cheska? Halata namang mas gwapo. Mas may dating ako sa'yo. Maganda nga lang ang kasuotan mo kasi di opisina ka. Magkaibigan lang kami ni Cheska at saka hindi ko alam na nanliligaw ko pala saka. Hindi na ituloy ni Lemuel ang sasabihin. Bigla itong sinuntok ng isa sa mga kalalakihan sa sikmura. Hindi alam. Matuto kang lumugar. Yang itsura mo, hindi dapat nakikisalamuha sa mga kagaya ni Cheska. Isang beses ba kitang makitang kasama ang syota ko? Magsisimba ka ng nakasuot ng barong na may biyak sa likuran. O ito, para matuto ka. Bawin mo sa pag-uwi. Hindi pa nakontento. Pinagugulpe ng mga ito si Lemuel. Laking gulat ni Mang Puldo nang makitang punit ang damit ng pamangkin at puro pasa ang muka. Anong nangyari? Sino may gawa sa'yo niyan? Hindi ko po kilala ang mga yun, tiyo eh. Pero ang sabi ng isa, maliligaw daw siya ni Cheska eh. Mga walang ya sila. Ano bang ginawa mo? Baka naman may nasabi ka, kaya kinagalit ng taong yun. Kilala mo naman ako, tiyo eh. Hindi po ako nakikipag-away at hindi po ako basta-basta nagbibitaw ng mga salita na nakakasakit sa kapwa. Nagalit lang yung lalaki kasi palagi kong kasama si Cheska. Sinabi niya pa nga sa akin, ang mga kagaya ko daw, hindi dapat nakikisalamuha sa mga kagaya nila. Sumusobra na talaga ang taong yan. Halika, pumasok na muna tayo sa bahay nang magamot ko mga pasa mo. Huwag ka munang pumasok bukas. Naku, hindi pwede, tiyo. Kailangan kong pumasok. Marami akong gawain na naiwan eh. Walang tatapos nun at isa pa. Patatambakan lang ako ng trabaho. Papagalitan ako ng bisor. Kung sa bagay. O siya, sandali nga. Tumayo si Mang Puldo. Pumasok sa silid upang kumuha ng panggamot sa sugat ni Lemuel. Muli itong naupo sa harapan ng binata. Sinimula ng panggagamot sa sugat nito. Nang matapos ang gamutan, may inabot ang chewin sa kanya. Ano po to, tiyo? Mutya ang laman ng supot na yan. Mutya, bakit meron ka nito? At saka para saan po to? Bigay sa akin ng tatay namin noon. Mutya daw ng gabi. Hindi ko pa nasusubukang gamitin, pero baka sakali makatulong. Isinuksok ng binata ang maliit na supot sa kanyang bulsa. Matapos kumain ay nagpahinga. Habang nakaiga, tinitignan nito ang ibinigay ng chewin. Kulay berde. Halos kasing liit lang ng buto ng sitaw. Biluga na makinis. Tumatagos din ang liwanag ng gasera dito. Medyo napapapikit na ang mga mata ng binata dahil sa antok. Napaikab. Hindi na malayang nabitawan ng mutya. Dere-derecho itong nahulog sa kanyang lalamunan. Pilit itong nilalabas. Ngunit huli na dahil nalunok niya ito at bumaba sa sikmura. Naubo ang binata na tila nasa mid. Napansin ito ng tiyuhin at kinatok sa silid. Anong nangyari, Lemuel? Kailangan mo ba ng tulong? Wala naman po, tiyo. Naubo lang ako. Nasa mid ng laway. Ayos lang po ako. Sige po, magpahinga na po kayo. Sigurado ka ha? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Opo, tiyo. Magandang gabi po.
Natulog na ang binata. Kinabukasan maagang naganda para pumasok. Nagulat ang Chewin dahil wala na ang mga pasa nito sa muka. Anong nangyari? Saan napunta yung mga pasa mo sa muka? Hindi ko rin po alam, tiyo eh. Kanina pagising ko, wala na yung sakit ng katawan ko eh. Hindi kaya dahil sa mutya? Teka, asan nga pala yun? Yun nga po, tiyo. Kasi nalunok ko po kagabi yung binigay niyo eh. Anak ng nalunok! Paano ngayon yan? Hindi ko rin po alam, tiyo, hayaan nyo. Itatanong ko po kay Tatang Gaspar. Gaspar, yung manggagamot sa kabilang baryo? Opo, nakilala ko siya kagabi. Apo niya si Cheska. Siguradong may alam siya tungkol sa mga ganito. Mas mabuti pa nga. Ang totoo kasi pinasa lang sa akin yan eh. Pero hindi ko alam kung para saan. Saka kung ano ang bisa. Ang sabi lang sa akin, mutya daw ng gabi yan. O sige po, tiyo, ako nang bahala. Babalitaan na lang kita mamaya. Una na po ako. Pagdating sa trabaho, nagkita si Cheska at Limuel. Hindi na sinabi ng binata ang nangyari. Sa halip ay hiniling nito na sumama sa tahanan. Wala namang problema sa akin. Anong gagawin mo dun? May itatanong lang sana ako sa Lolo Gaspar mo. O sige, sumabay ka na sa akin mamaya pag uwi. Matapos ang trabaho, magkasabay na umuwi ang dalawa. Saka palang sinabi ni Limuel ang nangyari. Nagalit si Cheska sa ginawa ni Bong. Kaso nga lang inawat ito ng binata. Hayaan mo na, Cheska. Isa pa, hindi naman ako nasaktan eh. Pero hindi pa rin tama yung ginawa nila. Sasabihin ko kay Lolo ang nangyari. Siguradong malilintikan yung Bong na yan. Nako Cheska, huwag mo nang sabihin kay Lolo mo. Lalaki lalo yung problema kapag nagkataon eh. Hindi, Limuel. Masasanay sila Bong kapag ganyan eh. Lahat ng lumalapit sa akin, pinagseselosan niya. Bakit nga ba siya nagsiselos? Magkasintahan ba kayong dalawa? Naku, Nisa Inagap. Hindi ko ginustong maging kasintahan ng taong yun, no? Ubod ng sama ng ugali. Sarili lang ang iniisip. Hayaan mo na lang siguro. Hindi naman ako natatakot eh. Iwas gulo na lang tayo. Alam mo, Limuel, sobrang bait mo. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan. Napapansin ko, palagi kang nagpapaubaya kahit alam mong hindi na tama. Walang mawawala kung magpapakumbaba ka. Naniniwala kasi ako na sa bandang huli, pagdating ng paghuhukom, harap sila sa Panginoon, mananagot sa mga ginawa nila. At saka pinagpapala din yung mga taong nagpapakumbaba. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan kailangan mong tumayo para sa sarili mo. Ipakita sa iba na hindi ka nila pwedeng api-apiin. Kasalanan din yun Hindi mo pinoprotektahan yung sarili mo. Responsibilidad mo yan. Ilang sandali pa. Nakarating na ang mga ito sa tahanan ng dalaga. Nasa kalagitnaan ng panggagamot si Mang Gaspar at hindi ito pwedeng abalahin. Kaya naupo muna si Limuel sa sulok. Napansin naman ito ng matanda at binati. Oh, Limuel, nandito ka. Teka, anong nangyari sa'yo? Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin. May kung anong nakita sa binata. Ang alin, Lolo? Wala naman pong kakaiba sa akin May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka muna. Tatapusin ko lang itong mga pasyente ko. Cheska, paghainan mo muna ng merienda tong kaibigan mo. Abala ko sa paggagamot Wika ng matanda. Muli itong bumalik sa ginagawa. Ilang sandali lang natapos na ang panggagamot. Ibinaling ni Mang Gaspar ang atensyon sa binata. Napansin ng binata ang kakaibang tingin ng matanda. Kaya nakaramdam ito ng takot. May ginawa po ba ako masama, Lolo? Wala, Limuel. Wala kang kasalanan sa akin. Pero may gusto ko malaman. Anong ginawa mo? Saan mo kinuha yung mutya na nasa loob ng katawan mo?
Nagulat si Lemuel sa naging tanong ni Mang Gaspar. Wala pa man itong sinasabi. Alam na ng matanda kung ano ang nangyayari. Yan nga din po yung pinunta ko dito, Lolo. Gusto ko pong itanong sa inyo kung anong klase ng mutya yung nasa katawan ko. Kaso nga lang nasa loob na ng tiyan ko eh. Aksidente ko pong nalunok eh. Nalunok? Walang problema kung nalunok mo ang isang mutya. Magkakaroon lang ng hindi magandang epekto kung hindi para sa'yo. Ibinigay po ng chewing ko sa akin ng mutya. Kaso nga lang hindi ko po alam kung para saan eh. Batay sa nakikita ko, ang mutyang nasa tiyan mo ay mutya ng gabi. Teka, paano niyo po nalaman? Iisang tao lang ang alam kong may tanga ng mutya ng gabi. Walang iba kung hindi ang tatay ng tiyuhin mo, si Tandang Nonong. Kung si Puldong nagbigay sa'yo, walang duda, yan ang mutya ng gabing tanga ng matanda nung buhay pa siya. Ganun po ba? Ano po bang bisa nito? Ang alam ko kasi, may mga binibigay na kapangyarihan ng mga mutya. Ang mutya ng gabi, naiiba sa lahat ng mutya. May kakayahan itong magbigay ng proteksyon, kagaya ng dahon ng gabi na hindi nababasa ng ulan. Nagkakaloob ng kakaibang kabal at kunat sa may tanga ng mutya. Nagpapagaling din ng mga sugat at anumang pisikal na pinsala sa katawan. Napagtanto ng binata ang sinabi ni Mang Gaspar. Matapos niyang malunok ang mutya, kusang gumaling ang sugat at mga pasa sa katawan. Tuloy sa pag-uusap ang dalawa. Nahinto lang ito nang dumating si Cheska. Mukhang nasa kasarapan ng usap niyo ah. Eto, merienda muna. Anong meron? Wala naman, Cheska. Kung ano lang ang maisipan namin pag-usapan, yun yung pinag-uusapan namin eh. At dahil nandito ka na, Apo, ikaw na ang bahala sa kaibigan mo. May gagawin pa ako eh. Teka, naitanong mo na ba kay Lolo yung pakay mo? Oo, Cheska. Nasagot na din ni Lolo Gaspar ang tanong ko. Saka hindi ako pwede magtagal eh. Gabi na oh. Mag-aalala si Tio Poldo. Oo nga pala. Pasensya ka na, natagalan ako sa pagbili ng merienda. Malayo kasi yung tindahan eh. Hindi tuloy natin naubos. Uy, hindi ah. Ayos lang ako. Ano ka ba? Baunin mo na lang bukas. Doon natin kainin sa opisina. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na ang binata na uuwi. Inasahan ni Lemuel na haharangin siya ng manliligaw ni Cheska. Hindi nga ito nagkamali. Ilang kanto pa lang mula sa tahanan ng dalaga, nakita na nito ang grupo ni Bong. Talagang napakatigas ng apog mong pangit ka. Alam mo, nakakairita yung pagmumukha mo eh. Sa tuwing makikita kitang dumadaan dito sa bayan, parang nasusuka ko. Wika ni Bong. Hindi na nagsalita si Lemuel. Sa isip nito, maaari niyang gamitin ang pagkakataon para subukan ang bisa ng mutya at mapatunayan kung totoo ang lahat ng sinasabi ni Mang Gaspar. Mukhang umurong yata ang dila, Bong. Hindi nagsasalita. Oo nga nato eh. Dapat lang siyang matakot. Dahil hindi lang gulpe ang aabutin niya sa akin ngayong gabi. Sisiguraduhin ko pagkatapos niyan, hihilingin niya ang sariling kamatayan. Biglang hinila ni Bong si Lemuel sa damit upang dalhin kung saan. Hanggang sa makarating sila sa madilim na bahagi ng kalsada. Wala nang bahay sa lugar na yon dahil malapit na ito sa kagubatan. Anong gagawin natin sa kanya, Bong? Tuturuan ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Naglabas ng patalim si Bong. Inilapit ito sa leg ni Lemuel. Wala pa ring imikang binata. Ramdam niya ang pagdampi ng malamig na talim ng kutsilyo ni Bong. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang nararamdamang takot ang binata. Marunong ka naman siguro magdasal, di ba? Bakit hindi mo simulan? Huling beses mo nang makakapagsalita dahil hihilahin ko palabas ang dila mo. Kaya makipag-usap ka na sa mga santong kakilala mo.
Damayin mo ng mabuti ang mga paa mo. Ito na ang huling beses na makikita mo silang nakakabit sa katawan mo. Naku Bong, baka mapatay mo yung taong yan, makukulong tayo. Hindi tayo makukulong kung walang magsusumbong. Kaya itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong isunod kita. Pag-uusap ng dalawa. Dito na nagsalita si Lemuel. Nababaliw ka na. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo ha. Kung gusto mong ligawan si Cheska, hindi naman ako hahadlang sa inyo eh. Ngayon, kung gusto mo akong patayin, ikaw ang bahala. Gawin mo ang gusto mo. Talagang gagawin ko. Ang sakit mo sa mata eh. Sa tuwing nakikita ko yung pangit mong muka, nasisira yung araw ko. Ayoko ring dumating sa punto na mawala ng amor sa akin si Cheska. Gaya ng sinabi ko, Tabachoy, gawin mo ang gusto mo. Dahil sa sinabi ni Lemuel, lalong nagalit si Bong. Ginilitan ng leeg ang binata. Nakatingala si Lemuel ng mga oras na yun. Medyo maliwanag sa lugar dahil sa bilog na buwan. Kung may dugumang lalabas mula sa leeg ng binata, siguradong makikita nila. Kaso nga lang ilang segundo na ang lumipas. Hindi pa rin bumubulwak ang dugo ni Lemuel. Nilapitan nito ni Bong upang tignan. Napatingin sa kanya si Lemuel at ngumiti. Bakit hindi mo subukan uli? Baka naman baliktad yung pagkakahawak mo ng patalim. Paulit-ulit na ginilit ni Bong ang leg nito. Kaso nga lang hindi tumatalab ang hawak na patalim. Anong ginawa mo? Sigurado ako eh. Matalas yung kutsilyo ko eh. Kung matalas ang kutsilyo mo, bakit hindi mo ako nasusugatan? May sa demonyo ka! Nanlaki ang mga mata ni Bong nang tumayo si Lemuel. Nagliliwanag na ang kulay berdeng mga mata habang nakangiti ng nakakaloko. Nabuwal sa kinakatayuan ng dalawang binata, lalo pa nang maglakad ito papunta sa kanila. Sinubukan pang saksakin ni Bong ang binata, kaso nga lang dumulas lang ang kamao nito sa balat ni Lemuel. Dahil sa sobrang takot, inilabas ni Nato ang dalang baril. Pinaputokan si Lemuel. Natigilan sa paglalakad ang binata. Sinapo ang dibdib. Nag-angat ng tingin. Ngumiti ng nakakaloko habang hawak ang mga balinis ng bala. Demonyo ka nga. Anak ka ng demonyo. Umanda ka sa akin dahil malalaman to ng lahat. Sasabihin ko sa kanila. Hinawakan ni Lemuel sa buhok at binulungan si Bong. Makakalimutan mo ngayong gabi ang ginawa mo. Aalis kayo ng kaibigan mo na parang walang nangyari. Maliwanag? Matapos magsalita ni Lemuel, biglang huminahon si Bong. Marahang tumayo at naglakad palayo sa lugar. Sa hindi malamang dahilan, tila kinukontrol ng kung anong nilalang si Lemuel ng mga oras na yun. Ngunit alam niya kung ano ang nangyayari. Tandan-tanda niya ang bawat detalye. Dali-daling umuwi ang binata upang ibalita sa Chuy ng naganap. Hindi man kapani-paniwala ang kwento ng binata. Alam nitong ni minsan, hindi nagsinungaling ang pamangkin sa kanya. Kung totoo man ang sinasabi mo, sana lang gamitin mo sa maayos ang mutya na yan. Huwag mong sasayangin ang kakayahang taglay nito sa walang kwentang gawain. Huwag po kayo mag-alala, tiyo. Hindi ko po hahayaan na masayang yung kakayahan ng mutya. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dumami ang nalalaman ni Lemuel tungkol sa tangang gamit. Napag-alaman nito na isa sa mga kakayahan ng mutya ang malakas na panghalina o pang-akit sa tao at swerte. Napatunayan nito ni Lemuel nang tumaas ang kanyang ranggo at madestino sa ibang lugar. Mabilis na lumago ang kanilang sangay dahil dinagsa ito ng mga kliyente. Nawala na din ang masamang tingin ng mga kasamahan sa trabaho at sa pagdaan ng mga taon, kinasal si Lemuel at Cheska. Ang pagmamahala ng dalawa
Tunay at hindi dahil sa tangan ni Lemuel. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi gumagana kay Cheska. Nagpa siyang magsarili ang dalawa. Bumuo ng pamilya. Nagtayo ng negosyo si Lemuel. Kalaunan ay lumaki. Sa katunayan, kilala bilang isa sa pinakamalaking sangay na mga grocery store sa buong bansa. Ang negosyong nagsimula lang sa maliit na tindahan. Ito ay dahil sa pagsisikap ni Lemuel at Cheska at sa tulong ng kanyang mutya. Namutya ng gabi. Bagong istorya pa rin ang kasunod na kwento, mga kabayan. Ito ay tungkol sa dalawang mag-aaral ng isang ermitanyo na ang pangalan ay Ingkong. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tome. Taong 1975. Samar. Lando, Tome, ipagpaliban niyo muna ang pagligo sa sapa. May nabalitaan na naman ako na biktima. Nakaligtas naman pero nagtamo ng mga sugat. Baka kayong sumunod eh. Kamunti ka na ang anak ni Kumare. May poso sa kabilang sityo. Doon muna kayo makiligo. Pareho naman ang tubig. Wika ni Lola Orduha. Kailan po nangyari, Lola? Parang wala naman ako narinig na balita. Baka tinatakot nyo lang ho kami para hindi makagala. Kayo naman parang walang tiwala sa amin eh. Kahit anong makasalubong namin dyan, kayang-kayang gulpin. Tugon ni Lando. Lokong bata to. Kaya ka napapahamak kasi ayaw mong makinig. Basta wala mo nang maliligo sa sapa. Ikaw, Tome, ikaw ang matino sa inyong dalawa. Kung sakaling sosobra ang apo ko, bigwasan mo para matauhan. Si Lola talaga grabe naman po kayo sa apo nyo. May pagkakataon po na napapasobra sa pagiging pasaway si Lando, pero maingat naman po yan. Nag-iingat nga pa. Ilang beses na yung umuwi na maraming problemang dala. Huwag nyo talagang subukang gumawi sa sapa ha, lalo na sa pilapil, para makaiwas na rin sa anumang inkwentro kay Ingkong. Ang sabi kasi nila, baka yung matandang yun ang aswang na sumusubok mambiktima. Malay natin, wala namang nakakakilala sa taong yon. Na naman si Lola sa pakikinig sa usap-usapan ng iba. Kung makapagsalita kayo laban kay Ingkong, parang ang sama ng tao. Kayo na rin po nagsabi na walang nakakakilala sa taong yun, kaya wala tayong karapatan na magsalita ng ganyan. Ang bigat ng paratang niyo, Lola, talagang aswang pa ha? Alam mo, Lando, malapit na kitang kutusan. Palagi ka na lang may sinasabi kapag nagsasalita ako ha. Hindi ka pa pwedeng makinig at sumunod na lang. Para sa kaligtasan niyo ang gusto ko. Nako. Umiinit ang ulo ko sa usapan. Lumakad na nga kayo. Bumili ng gata sa lulutuin kong bilo-bilo at biko bukas. Magkakaroon ng salo-salo sa tiyahin mo. Kaya mabuti nang may maiabot tayong pagkain kahit papano. Nga pala, Tome, kailan ka ba susunduin ng tatay mo? Mukhang dito po muna ako, Lola. Wala kasing balita mula kay Papa eh. Baka hindi pinayagang lumiban sa trabaho. Ganun naman po talaga kapag sikyo. Mahirap makaliban lalo na kung wala kang kapalitan. Ayos lang po ba na dito muna ako? Walang problema. Mas mabuti ka nandito ka. Para mabawasan ang iisipin ko kay Lando. Kahit papano may kasamang matino. O siya, kay paring Remy kayo makisuyo ng nyog ha. Yung panggata, wag buko. Baliw pa naman tong si Lando kung ano-ano binibili. Si Lola, palagi ako nakikita. Lalakad na kami pero matatagalan ha. Sasadyain pa namin si Mang Upong para sa kalabasa. Ngayon daw kasi mag-aani eh. Binayaran ko na kaya sayang kung hindi ko kunin. Nagtungo si Lando at Tome sa nyoga ni Mang Remy. Pagkatapos makabili ng iilang nyog, dumiretso sila sa taniman ni Mang Upong. Lumipas sa mga sandali na wala pa ring nagpapakitang may-ari. Nakakalata na rin si Tome na tila iba ang pakay ni Lando. Tinignan niya ang pananim.
Wala pa ni isang bunga ang kalabasa. Gusto sanang magtanong pero naunahan nang makita si Ingkong sa unahan. Papalapit sa kinalalagyan nila habang may dalang malaking kalabasa. Napatitig naman si Tome dahil ito ang unang beses na nakakita ng ganong kalaking gulay. May halin tulad sa laki ng gulong ng sasakyan. Hirap nga sa pagkarga ang matanda. Tinawag ito ni Lando at kinausap. Ingkong, mukhang malaki ang kalabasa niya. Saan niyo nakuha? Uy, Lando, bakit mo kinakausap yan? Alam mo naman yung usap-usapan tungkol sa kanya, di ba? Mamaya mabiktima tayo eh. Bulong ni Tome. Wala ka talagang pinagkaiba kay Lola. Magtiwala ka nga. Mabuting tao yan si Ingkong. Bilin ko na po yan. Nahirapan kayo magbitbit eh. Ibinaba ni Ingkong ang dalang kalabasa. Tumingin sa dalawang binata. Tumagal ang pagtitig kay Tome na naging dahilan upang mailang. Kung hindi pa sumingit si Lando ay patuloy itong tititig. Magkano ba ang benta nyo? Pwede na ba tong barya? Ibenta nyo na ho. Malayo pa yung uuwian nyo, mabigat yan. Baka hindi kayanin ang gantahanan. Dagdagan ko na lang ng konti. Yung kalabasa pwedeng ipagbili, pero yung nakapaloob dito hindi. Pasensya ka na, iho. Wika ni Ingkong. Muli nitong kinarga ang kalabasa at saka nagsimulang humakbang. Sinundan nito ni Lando, patuloy sa pakikipag-usap kahit hindi sumasagot si Ingkong. Si Tome naman na sumusunod, nagtataka sa dinaanan dahil malayo pa ang tahanan ng matanda. Pero makalipas ang ilang sandali, bumungad ang munting kubo. Maligayang pagdating sa tahanan ko. Maupo muna kayo. May pag-uusapan tayo. Inilapag ang bitbit na kalabasa sa tabing mesa at saka umikot sa likod ng kubo. Nagtaka si Tome sa kilos ni Lando dahil para bang kabisado nito ang lugar. Pasimple itong kumuha ng upuan sa silong ng kubo. Inayos ang isa pang mesa. Pumasok sa loob ng tahanan at kumuha ng maiinom. Inaya pa siya pagkatapos. Lando, anong ginagawa mo? Magkakilala ba kayo ni Ingkong? Habang inaantay ni Tome ang sagot ng kaibigan, binalikan sa isipan ang mga sandali. Dinedepensa nito ang matanda laban sa salita ng mga tao. Naintindihan niya noon na ayaw lang makasakit ng kapwa, pero sa kilos ngayon ay nagdududa siya. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumalik na si Ingkong at may kasunod na mga asong gubat. Hawak ng matanda ang tali at sa puntong binitawan ay kagad sumunod. Natarantang umakyat sa puno si Tome para makaiwas, samantalang matapang na inarap ni Lando ang mga ito. Ginamit ang lakas at liksi. Nagawang sabayan ng mga atake hanggang sa isa-isang natumba. Tuwang-tuwa si Ingkong sa tabi. Pumapalakpak at pinuri si Lando. Ganyan nga. Matagal na ang huli nating pagsasanay. Pero naipamalas mo pa rin ang galing sa pakikipaglaban ha. Mahusay ka. Paanong hindi uhusay? Magaling ang maestro ko eh. Nga po pala, ipinapakilala ko po sa inyo kaibigan ko si Tome o si Tolome. Pwede niyong tawagin Tome. Ikaw na po ang bahalang umusga, Maestro Ingkong. Hindi maintindihan ni Tome ang takbo ng pangyayari. Dahan-dahang napatras ng makaramdam, kaso nga lang mabilis na umarang ang isang asong gubat. Nagulat pa siya dahil bigla na lamang itong lumitaw. Bumaling sa kabilang bahagi upang makalis, pero hindi nakadaan sa muling pagharang ng asong gubat. Dito napansin na sa bawat pagkumpas ng kamay ng matanda ay siyang pagsunod ng asong gubat. Huwag mo nang subukang umalis, bata. Hindi mo rin magagawa dahil ayokong lisanin mo ang lugar na ito. Lando, bigyan ng maiinom at makakain ng kaibigan mo.
Kausapin mo para maging kalmado. May kukunin ako sandali. Babalik din ako kaagad. Wika ni Ingkong bago pumasok ng tahanan. Ito mani, sa tubig eh. Hindi pa nagluto si Ingkong eh. Kaya yan muna ang pagtiyagaan mo. Tinitigang mabuti ni Tome ang kaibigan. Nang magkaroon ng ideya, bigla niya itong sinampal sa pag-aakalang napasa ilalim ng maika ni Ingkong. Aray ko! Sira ulo! Ang lakas ng kamay mo ah! Alam kong nagtataka ka pero pwede namang hindi manakit. Ay nako, mag-aaral ako ni Ingkong. Huwag mo na lang sabihin kay Lola para hindi ako malagot. Pasensya ka na kung dinala kita dito ha. Kailangan kasi ng karagdagang mag-aaral eh. Ang lakas ko hindi tugma sa gamit kaya naghahanap ng iba. Natipuan ka ni maestro eh kaya pasalamat ka ha. Hindi lahat ng tao pinagpapala ng ganyan. Mas lalong naguluhan si Tome sa sinabi nito. Walang ideya kung ano ang tinutumbok. Anong mag-aaral? Anong maestro? Anong natipuhan? Uy Lando, mahis ka nga. Kung nagbibiro ka, hindi to nakakatawa. Umuwi na nga tayo habang wala pa yung matanda. Mamaya kung anong gawin sa atin yan eh. Hindi tayo alis sa lugar na ito. Dahil maya-maya lang magsisimula ng pagsasanay. Maganda ka. Dahil kapag nagbigay ng udyat si maestro, wala nang atrasan. Nataranta si Tome. Nang bumalik si Ingkong dala ang isang libreta, wala siyang nakikitang nakasulat. Pero nararamdaman niya ang puwersa. Para maliwanagan ka bata, plano namin ni Lando ang lahat ng ito. Siguro binanggit niya sa'yo na naghahanap ako ng karagdagang mag-aaral para sa isang mahalagang tungkulin. Noong una kitang nakita, nakuha mo kagad ang atensyon ko eh. Nararamdaman ko na merong kakaiba sa'yo. Hindi mo maiintindihan sa ngayon, pero kung hahayaan mo kaming gabayan ka, unti-unti mong mauunawaan ang lahat. Hindi nakapagsalita si Tome. Nanatiling tahimik habang iniisip kung paano maiintindihan ang nangyari. Tama nga si Lola. Kailangan mo ng matinong kasama Lando kasi naawaan ka na ng kabaliwan ng matandang yan oh. Magsama nga kayong dalawa. Kumaripas ng takbo si Tome. Subalit pagdating sa kalayuan, nagulat na lamang nang muling makarap si Ingkong. Paglingon ay bumungad ang papalapit na si Lando. Ay Tome, kumalma ka nga. Walang nababaliw. Sadyang mali lang yung paningin ng tao sa kanya. Hindi maintindihan kung anong uri ng tao si Ingkong. Marami silang sinasabi, wala kasi silang ideya. Ang totoo niyan, mabuting tao si Ingkong. May malawak na kaalaman sa lihim na karunungan. At para sa kaalaman mo, wala siyang kinalaman sa mga napapabalitang pambibiktima ng aswang. Siya pa nga yung gumagawa ng paraan para makatulong sa mga tao eh. Para mapuksa yung mga nilalang na yan eh. Iho, hindi kita masisisi kung paniniwalaan mo mga sabi-sabi tungkol sa akin. Kung titignan naman kasi ang itsura ko, mahirap maniwala na matino akong tao. Bihira din kasi ako makipag-usap sa mga yan eh. Walang ibang gusto pag-usapan kung hindi buhay ng ibang tao. Sino bang gaganahan sa ganon? Tapos nakatira pa ako sa gubat, ay talagang iisipan mo ko na masama. Pero kung bubuksan mo ang iyong isipan, maging ang iyong puso, para kilalanin ang aking tunay na pagkatao, malalaman mo ang katotohanan. Nang marinig ito mula sa matanda, tila ba may kung anong nagtulak sa kanya. Sumama siya pabalik ng tahanan. Dito'y panaliwanag ng mabuti ni Lando ang nangyayari. Maliban sa sinabi kanina, ipinakilala rin ang katauhan ni Ingkong. Lumad sa lugar si Ingkong. Bagaman walang permanenteng tirahan dahil palaging palipat-lipat, nagawa ring makatagpo ng maayos na tahanan. Siya lang ang mano-manong nagtayo ng kubo at piniling sa kagubatan upang malayo sa anumang ingay ng mga tao at mapalapit sa puwersa ng kalikasan. Simulat sa pulang kalikasan,
Nilalang at mga elemento na ang nakakausap sa mga bagay-bagay. Sila din ang nakakatuwang sa paglutas ng iba't ibang uri ng problema. At kung pag-uusapan ng bali-balita ng mga tao tungkol sa kanya, wala itong katuturan. Ang pasimuno nito ay ang babae na nakaengkwentro ni Ingkong nung mga nakaraan. Walang ibang nais ang matanda kung hindi tulungan siya sa pambibiktima ng aswang. Kaso nga lang iba ang naging dating sa babae. Siya ang napagbintangan na umatake. Kaya magmula ng araw na yun, nadagdagan ng istorya at paniniwalang aswang ang matanda. Hindi na lang pinansin dahil ayaw makipagsagutan sa mga tao na sarado ang isipan para sa katotohanan. Kung ganun, paano kayo nagkakilala ni Ingkong? Ano yung sinabi mo kanina na mag-aaral tapos maestro? Nangyari yun, yung naligaw ako sa gubat. Pinaglaruan ako ng mga nilalang dito eh. Paikot-ikot ako sa iisang lugar, hindi makalis. Humingi ako ng saklolo. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa dumating si Ingkong. Kung nandun ka lang sana ng sandaling yon, mapapahanga ka sa taglay niyang galing. Kinumpas niya lang yung kamay niya oh. Napasunod yung engkanto. Magmula no naging kuryoso ako. Pumupuslit pa nga sa tahanan niya para makisilip eh. Hanggang sa inalok niya akong tuturuan. Ang kulit ko kasi. Marami akong natutunan mula kay maestro pero limitado pa ang kakayahan ko. Kaya nang makita ka niya na kasama ko, nagtanong tungkol sa'yo eh. Sabi ni maestro, meron daw kakaiba sa'yo eh. Nakatadhana ka para magtaglay ng gamit. Pare magtiwala ka sa akin, pagbigyan mo si maestro Ingkong, sigurado ako magugustuhan mo magiging takbo ng pangyayari. Teka, sandali lang ha. Nahihirapan nga akong unawain ang lahat. Tapos ikaw walang tigil sa pangungumbinsi. Ano ba talagang ginagawa ng Ingkong na yan? Kanina pa pinapaliwanag ang hina din ng utak mo eh. Sabing may kaalaman sa lihim na karunungan eh. Kapag kinumpas niya yung kamay niya, nagsambit ng mga orasyon, magkakaroon ng mga pangyayari na hindi normal sa paningin ng mga tao. O ito, manood ka. Isa sa mga natutunan ko yan kay maestro. Ipinikit ni Lando ang mga mata. Marahang kinumpas ang mga kamay. Ramdam ni Tome ang pag-iba ng oras sa paligid. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nararamdaman niya ang puwersa ni Lando. Ilang sandali pa, may tinurong bato si Lando. Kitang-kita niya kung paano itong nawasak. Napatayo sa gulat si Tome. Napatitig sa kaibigan. Teka, paano mo ginawa yun? Ituro mo sa akin. Gusto ko matutunan. Si Ingkong ang sumagot nang marinig ang sinabi niya. Ako ang magtuturo sa'yo, pero hindi lang sa ganyang aspeto. Higit pa ang maaari mong malaman, higit pa ang maaari mong matutunan. Halika, simulan natin. Napapayag si Tome. Nakalimutan ng tungkol sa buhay sa labas. Nahulog ang isipan sa mga turo ni Ingkong. Binigyan siya ng 2 libretang may nakapaloob na mga aral tungkol sa iba't ibang uri ng lihim na karunungan at pamamaraan sa pagpuksa sa mga nilalang at elemento. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkatapos matutunan ng lahat, umusad sila sa 2nd yugto. Sinubok ng maestro ang lakas ni Tome, hindi lang sa pisikal, maging sa espiritual. Katapat nito ang kaibigang si Lando mula sa mano-manong laban, paggamit ng iba't ibang uri ng sandata, labanan gamit ang isipan. Sa loob ng ilang araw, nakitaan ng malaking pagbabago si Tome. Tunay ngang buhay ang kalikasan. Kapag sila mismo ang pumili sa taong pagbibigyan, hindi na kailangan pa ng mahabang panahon ng pagsasanay. Mabilis niyang natutunan ang mga bagay-bagay, kusang tinatanggap ng puso't isipan. Panahon na para ibigay ang mutya na pumili sa iyo. Hinati ni Ingkong ang malaking kalabasa. Makikita doon ang isang buto. Buto ng kalabasa na naging bato.
Tinitigan nito ni Tome. Matatawa sana, kaso nga lang seryoso si Ingkong at Lando. Natatawa ka ba? Pasensya na pero hindi kami nagbibiro. Ito ang gamit na pumili sa'yo, ang mutya ng kalabasa. Pagdampi sa kamay ni Tome, naramdaman niya ang kakaibang puwersa. Kakaibang enerhiya ang dumadaloy doon sa bato. Pumasok sa kanyang kamay ang enerhiya, kumalat sa buong katawan. Magmula sa araw na to, ituring mo ang iyong sarili na bahagi ng kalikasan at lahat ng iyong kalaman, lahat ng iyong lakas, ibabalik at iaalay mo para tumulong sa mga nangangailangan. Oras na rin para umuwi kayo. Ilang linggo na kayong wala sa inyo, siguradong mapapagalitan kayo. Pero huwag kayong mag-alala. May ginawa ko sa kanya para hindi mamalayan ang pagkawala ninyo. Pagdating sa tahanan, walang salita si Lola Ordua. Ilang linggo silang nawala, pero parang walang nangyari. Nagpatuloy ang kanilang buhay, pero sa pagkakataong ito, may malaking pagbabago dahil sa gagampan ng tungkulin. Sila ang nagsisilbing tagapagbantay sa buong baryo. Si Lando ang humaharap kapag engkanto at lamang lupa. At kung aswang ang pag-uusapan, si Tome ang kakalaban. Nang mga sandaling ito ay malawak ang pambibiktima ng mga nilalang, kaya naman mas aktibo si Tome. Patuloy pa rin siyang sinasamahan ni Lando upang umalalay. O kayong dalawa, wag muna kayong maglalalabas ha. May nabiktima na namang bata. Wakwak yun tiyan. Ay napapansin ko padalas na ng padalas siya. Ano ba nangyayari dito sa atin? Tapos kayong dalawa, labas pa kayo ng labas. Ano bang pinagkakabalaan nyo? May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Si Lola naman parang hindi alam yung lakad namin eh. Saan pa nga ba? Eh di sa sapa, nagpapalipas ng oras, naliligo, nanguhuli ng isda. Inuulam pa nga natin eh. Siguraduhin nyo lang ha, kapag may kalokohan kayong ginagawa, talagang malilintikan kayo sa akin. Walang lalabas ngayong araw. Wika ni Lola Ordua. Binulungan ni Lando si Tome. Huwag kang mag-alala, tuloy pa rin ang lakad natin mamaya. Ako nang bahala kay Lola. Ito hindi na naawa oh. Kakargahan mo na naman ng orasyon yung matanda oh. Baka makalata na yan ha. Hindi yan, wala namang masamang epekto yung ginagawa natin eh. Anong gusto mo? Hayaan natin mang biktima yung mga nilalang. Nang makatulog na si Lola Ordua, nagmamadaling umalis ang dalawa. Pinunta nila ang tinurong direksyon ng tangan kung saan nagpaparamdam ang nilalang. Hindi nga ito nagkamali. Mabuti na lamang hindi pa napupuruhan ng biktima. Buhat-buhat ito ng nilalang at wala ng malay. Kagad kinuha ni Tome ang atensyon ng nilalang. Hindi na nagtagal ang laban. Kagad niyang pinatay. O yan, sakto na yung lugar na to. Pwede nating ilibing yan dito. Pinagtulungan nilang sunugin ang katawan ng aswang. Inilibing ang natirang abo. Matapos ng kaganapan, kasagsaga ng Semana Santa. O kayong dalawa, alam nyo na ang usap-usapan noon pa man. Hindi lang to kwentong bayan. Kapag mga ganitong panahon, mas aktibo ang mga nambibiktima. Pinaniniwalaan na mas malakas ang puwersa nila. Kaya tumigil kayong dalawa. Pumirmi kayo sa bahay. Matutuwa na sana ako Lola kahit papano nakalimutan nyo na yung tungkol kay Ingkong eh. Tapos eto naman tayo pamahiin. Lola, kalmahan nyo lang. Kaya po namin yung sarili namin. Hampas ng walis ang natanggap ni Lando mula sa matanda. Umayos naman ang binata upang hindi na maulit. Baliw ka talaga. Saan mo ba hinuhugot yung kayabangan mo? Sa aso nga lang tumatakbo ka na eh. Sa mga aswang pa kaya? Huwag mong hinahamon ng kampo ng kadiliman. Kapag narinig ka ng mga yan, damay-damay tayo dito. Lahat tayo mabibiktima. Oo nga pala, yung Ingkong na yan pa rin ang aswang. Grabe talaga yung matandang yan. Napakamot na lang ng ulo si Tome at Lando nang maalala ng matanda ang tungkol kay Ingkong.
Dali-daling iniba ang usapan. Lola, baka pwede pa kaming magpunta sa Sapa. Wala pa namang 3:00 eh. Sa Sapa lang po kami, magtatampisaw sandali. Basta umuwi kayo bago magdilim. Bahala kayo sa buhay niya. Nagtungo ng Sapa ang magkaibigan, hindi para maligo, kundi para magmanman. Sa pagkakataong ito, naaktuwa ng isang matandang lalaki na pabalik-balik. Sinadya talagang mapadaan sa mismong bakuran ng tahanan na merong buntis. Binantayan nila ang kilos. Nang akmang papasok, saka gumawa ng hakbang sina Tome. Sumigaw si Lando upang maagaw ang atensyon ng matanda. Nang makitang papalapit sa kanilalagyan, ay siya namang pagkaripas ng takbo patungo sa kabilang bahagi ng Sapa. Lumusong ito, pero hindi na nila nakitang umahon kahit saang banda hagilapin. Huwag mo sabihin naging isda yung matandang yun. Anak ng, ibang lahi ng aswang na naman to ah. Kapag nakita ko yun, iihawin ko yun eh. Kumalma ka muna, Lando. Tingnan mo yung bahay oh. Iniwanan ng marka. Siguradong babalik yan mamayang gabi. Pagsapit ng dilim, nakabang sa hindi kalayuan ng dalawa. Nagmamatsyag, tinalasan ng paningin, pinakiramdaman ng banta. Ilang oras ang lumipas bago may napansin sa paligid. Sa kabilang bahagi ng kakahuyan ay naaninag ang anino. Dahan-dahan itong gumagapang patungo sa bahay. Kumilos na rin sina Tome para mapigilan ang anumang binabalak nito. Si Lando ang pumwesto malapit sa tahanan habang si Tome ang lumapit sa nilalang. Hindi biro ang taglay na lakas ng aswang dahil ilang beses tumilapon ng binata. Nahirapang tapatan sa mga unang sandali. Tinamaan siya ng kalmot at nakagat. Hindi naman ito masyadong ininda ni Tome. Nang makatsyempo, dito na siya bumawi. Dinampot ang itak. Sinugod ng taga ang nilalang. Hindi na nakapalagpa ang nilalang. Diretsyong bumaon sa katawan ng patalim. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, dumating si Ingkong. Sinalubong kagad ni Tome upang batiin ang maestro. Naramdaman ko ang tangan ninyo kaya napadaan ako. Mahusay, Tome. Tinutupad mo pa rin ang tungkulin. Ay maestro, hindi mo ba ako nakikita? Si Tome lang yung napapansin ah. Heto naman parang babae ko magtampo. Ikaw pa rin ang kauna-unahan ko mag-aaral. Pero mas paborito ko si Tome. Pero lang, baka umiyak ka eh. Sige na, sige na. Mabuti ang ginawa niyong dalawa. Mahusay kayo. Magpahinga na kayong dalawa. Babalik na ako sa tahanan, may naiwan akong gawain eh. Ilaan niyo ang iilang araw upang magnilay, magdebosyon, palakasin ang gamit. Matapos ng pag-uusap, binalingan nila ang bangkay ng nilalang. Sa paglipas ng panahon, nanatiling lihim sa pagitan nila Tome, Lando, Ingkong ang kanilang ginagampanan tungkulin. Kumikilos sila ng hindi nalalaman ng mga tao. Hindi kinakailangan ng papuri sa mga kababaryo. Ang tanging hangad lamang, puksain ang mga nambibiktima. Bigyan ng proteksyon ang mga nangangailangan. Nakita niyo na ba yung gabay medalyon sa Lika merchandise? Wait lang, ugasan ko lang to. Dali lang mga kabayan. Unahin muna natin tong ugasan bago ko ipakita sa inyo. Okay, game na kayo? Ito yung gabay medalyon mula sa Lika merchandise. Kung papansin ninyo, new and improved gabay medalyon yung ginawa sa Lika. Tingnan nyo maigi yung simbolo. Ang nakapalibot dito mga kabayan, mga baybayin o lumang alpabeto ng mga Pilipino. 4 ang ibig sabihin yan: kalasag, kalakasan, katalinuhan at kayamanan. At itong simbolo, yung old tattoos na mga ninuno natin, ang ibig sabihin nito ay travelers and compass. Kaya siya gabay pangkalahatan, gabay at pampaswerte sa career, health, love, life, and finance.
Baliktaran ng simbolo niyan mga kabayan. Meron yung 6 na sangkap. Ang gumawa nito ay 6 na antingero sa Negros. Makikita sila sa Kalye Agimat. Sila ay nagbasbas, sila ay nagkonsagra. May kasamang orasyon at guidelines ang package kapag dumating sa inyo. Hindi lang necklace, meron yung Likha merchandise. Meron din silang bracelets ng gabay medalyon. At kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo meron kang lalagyan ng mga susi, meron din silang keychain. Kung interesado kayo dito sa Gabay Medalyon, check nyo na lang yung shop ng Likha Merchandise. Search nyo lang Likha Merchandise, lalabas na kaagad yan. Hugas lang ako ulit.